Katulad nito, mga kababayan, ano yung sunod ken? Eto mga kababayan, ang inaabangan ko. Kaya 'di ba sabi nila, mataas daw ang ratings ni Sarah. Ewan ko kung kapag ka nag-umpisa na ito ay tataas pa ba ang ratings? 'Di ba? Mind conditioning talaga, Sir Ron Reyes. Eto mga kababayan, meron akong ipakita sa inyo, no? Na mataas pa ba ang ratings ni Sarah kung mangyari at lalabas si Madriaga? Itong yung ratings na to, kapag ka napanood nyo mga kababayan, wait lang ha. Ito. Pakinggan nyo ha. Doon sa statement na siya ay bad man. Ayan. Ano po ang supporting, may video ba? May ebidensya po bang pinanghahawakan si Ginoong Madriaga? According to him, yung kanyang mobile phone na binigay ni former President Duterte is nasa korte. Doon daw talaga nakalista sa, meron siyang ginawang diary doon ang lahat ng kanyang lakad at mga pictures ng pick-up ng pera, deliveries ng pera, kinukunan niya. So, that's why we requested the Ombudsman and the NBI to request the court to conduct forensic examination ng kanyang tatlong mobile phone. Sumulat na po kami sa Ombudsman at NBI and hopefully through the power ng subpoena ng Ombudsman, baka ma-secure yung mobile phone na yun at ma-forensic exam. Attorney, tama ba, consistent yung sa sinasabi ni Ramil na ang Vice President tumanggap ng mga donasyon ng kampanya mula sa mga Pogo money? Yes po, ang sabi niya is that siya ang nag-pick up ng pera sa mga Chinese personalities na identified sa Pogo operation. Alam niya kung saan siya kumukuha at pagkakuha niya ng pera, iyahatid niya depende kung saan siya ipapahatid sa kanya. So, nung last visit ko sa kanya, 2 days ago, itong Sabado, he even mentioned delivering money to two senators and around 4 congressmen. Ito ha, narinig nyo mga kababayan? Sabi ni Attorney Palad, na-mention daw ni Madriaga sa kanya na bukod sa mga personalidad na dinilibiran niya at binigyan din siya ng mga Chinese personality mula sa Pogo at droga, meron siyang dinilibiran 2 senador at 4 na congressman. Utos ni Sarah yan. Dilibiran ng pera 2 senador at 4 na congressman. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, yan ang malaking katanungan ngayon. Sino itong 2 senador at 4 na congressman? Ulitin ko ha, 2 days ago, itong Sabado, he even mentioned delivering money to two senators and around 4 congressmen using Pogo money. So, 'di ba? 2 senators and 4 congressman mula sa Pogo and drug money. Kaya ngayon mga kababayan, nagtataka ako, hindi ba si Congressman Manyak nahatiran din? Kasi todo tanggol eh. Congressman Manyak. Todo tanggol eh. Kasi 4 congressman and 2 senador. May balibalita pa naman ako mga kababayan. Merong isang babaeng senador na hugis sandok ang baba ang nasa likod ng operasyong pera sa Pogo. Kilala nyo ba mga kababayan? Si Pogo Queen, senador na mahaba ang baba. Kaya pala galit na galit kay Ading ang demonyeta na hindi naman kamukha ng tatay nila kasi malaki pala at sa kanya pala dumadaan itong pera sa Pogo na bakit tanong ngayon bakit siya nananahimik? Di ba dapat ngangal-ngal siya ngayon kasi impeachment ni Sarah? Di ba dapat nagpa-press con siya ngayon kasi kinakalkal kanina? Ma'am Agnes, hello po sa iyo dyan. Ayan, mga kababayan. So, sino nga ba itong 2 senador at 4 na congressman na sinabi ni Madriagang hinatiran niya ng pera mula sa Pogo at droga?
Yan ngayon mga kababayan, ang game changer kapag ka nalaman yan ng sambayan ng Pilipino, pag nalaman yan ng Pilipinas, no? Na, sila pala. Ulitin ko ha, sabi daw ni 2 days ago, nung Sabado, he even mentioned delivering money to two senators and around 4 congressmen using Pogo money. So, malinaw ang kanyang recollection. At ang sabi niya, lahat yan Pogo money. Kung saan po kinukuha yan, puro Pogo operators mga nakatira. Di ba? Kung saan niya kinuha yung mga picture na yon, doon sa mga Pogo operators daw at Pogo Chinese personality, yung mga nakatira lahat doon. 2 senators and 4 congressmen. Di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, babala. Babala. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sino kaya ito? Kasi ito, actually mga kababayan, hindi ako excited dyan sa impeachment Excited ako dito sa mga binubulgar ni Madriaga. Malaman naman natin pagka ipinatawag si Madriaga sa Congress at magtestimonya yan at bawat itestimony ni Madriaga, puntahan agad, imbestigahan agad. Lalo na pag dinala si Madriaga sa Senado, pagdating sa Senado, si Lacson, actually mga kababayan, correct me if I'm wrong, si Ping Lacson ngayon, hindi pa man nag-umpisa ang impeachment trial ni Sara sa Senate kasi nasa Congress pa lang, no? Ongoing pa lang. Alam ko na nabasa na ni Ping Lacson ang affidavit ni Madriaga. At alam ko na itong affidavit ni Madriaga ay pinaimbestigahan na to ni Lacson isa-isa. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Maniwala kayo sa akin na una na yan si Lacson nag-imbestiga. Kaya ngayon mga kababayan, darating kaya malakas ang loob ni Lacson bumira. Alam na niya yan. Mga kababayan, alam na niya yan. Si Lacson pa ba magpahuli sa investigasyon? Kahit nga itong Billionaire News Channel, Happy si Granny. Hello po sa iyo ma'am at maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much. Do you think mga kababayan, itong may ibang mga private investigator dyan, sa mga nakakabasa ng affidavit ni Madriaga, iniimbestigahan na ng Billionaire News Channel yan. Ngayon mga kababayan, pagdating dito sa impeachment, trial na ang Billionaire News Channel, biglang tingnan nyo, sunod-sunod yan. Sunod-sunod nila ilalabas yan. Nakita nyo yung sa Pogo, dati, yung sa flood control, di ba ang bilis nila agad, nakakuha agad sila, si congressman ganito, si kongresistang ganyan, dito sa lugar na to, sa parting ganyan, ang bilis nila makakuha. Kasi mga kababayan, advantage kasi pag nag-research. Magugulat tayo dyan, tingnan nyo. Pag tungtong yan na imbestigahan na si Sara, kakalkalin na, ang Billionaire News Channel yan, biglang may maglalabas dyan. Kaya nga galit si Duterte dyan sa sa ABS-CBN Kasi bakit? Nauunahan, pag nag-imbestiga kasi yan, syempre, gagastos ka, investigasyon yan Oo, magugulat kayo yan mga kababayan, sunod-sunod yan, tignan nyo, magbo-boom agad yung Billionaire News Channel. Boom! Lalabas agad yan. Pag sinabi ito, hinatid ni Madriaga sa comedy bar sa Quezon City. Ayun, mag-imbestiga agad itong Abante Radio at saka Billionaire News Channel. Kakalkalin nila yan. Pak. Kita ninyo? Kita ninyo mga kababayan, ang bilis nila makakuha ng balita. Kasi nag-iimbestiga sila. Diba? Hello po, Ma'am Edith De Vera. Hello po. De Vega. Ayan, hello po. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, sino kaya itong 2 senador at 4 na congressman na hinatira ni Madriaga ng pera mula sa Pogo at sa droga? Mismong ang nagsabi dyan ay ang abogado niyang si Attorney Palad. Diba? Lahat ng pasugalan na nasisita kasi may hatag sa kanila. Diba? Mang Jose, diba? Hello po sa iyo dyan. And kay Ma'am Malu Miralpes. Ayan, may gilap shoutout po sa iyo dyan, ma'am.
Di ba? Continue. Opo. Medyo mabigat po kasi, attorney, itong accusation na to kasi hindi lang siya basta tumanggap sila mula dun sa Pogo Money. Kung kumampanya ka, tumanggap ka ng pera mula sa Pogo na nanggaling ng China, hindi parang malinaw na paglabag to sa konstitusyon natin. Di ba? Isa din yan mga kababayan. Kung halimbawa, itong dalawang senador ngayon ay kasalukuyang nakaupo at itong 4 na congressman ay kasalukuyang nakaupo rin. Kung mapatunayan na tumanggap sila ng pera mula sa pinadala ni Madriaga, may possibility, mga kababayan, na ma-disqualified sila kasi nasa batas po natin sa COMELEC Omnibus Election Code na kapag ka ikaw ay kandidato bilang politiko dito sa ating bansa, bawal kang tumanggap ng pera mula sa dayuhan. Questionable yan. Di ba? Bawal kang tumanggap ng pera mula sa dayuhan. Kasi bawal naman talaga yun sa Omnibus Election Code yun ng COMELEC Ngayon mga kababayan, meron nga akong nalaman dyan isang senador na ayaw ilagay yung pangalan. Utang na loob na lang daw. Huwag na daw ilagay ang pangalan. Gawin mo na, itanawin mo na lang utang na loob yan sa amin. Sabing ganon. So, kaya nga ba merong isang senador dyan na hindi inilagay sa SOSE kung sino ang nag-donate? Kaya pala todo tanggol kay Lustay ito kahit hindi kasali sa committee, nagko-contempt, parang anak niya. Ang lakas ng loob magpalabas ng complainant, wala namang ginawang masama si Kiko Aquino pero gusto niyang palabasin sa House of Representative Office. 'Di ba? Yan mga kababayan, magtugma-tugma na yan. Sabi ko nga sa inyo at sabi nga ni Trillanes, game changer yan. Kapag ka naimbestigahan na yung dalawang senador na hinatira ni Madriaga, hinatira ni Madriaga ng pera na mula sa pogo at droga at 4 na congressman. Kapag yan ay naku mga kababayan, game changer talaga. Kawawa itong si congressman at si senador. Sana naman, hindi babaeng mahaba ang baba dyan at peluka ang nabigyan. At sana naman itong 4 na kongresista, ayoko ng pangalanan Masakit kasi, baka pa magalit pa sa akin. Kapag pinabayaan na niya, na iyang mga taong iyan ang manatili sa mga post ng national, kawawa ang ating bayan. Kaya pinagtatanggol ang pagnanakaw ng kapwa magnanakaw. Totoo yan kasi mga kababayan, kapag itong mga politician, syempre ang kakampihan nitong mga politiciang buhaya ay yung kapwa nila politiciang buhaya lang din. 'Di ba? Biruin mo ba naman, politician addict, alangan naman ipagtanggol ka na hindi addict. Syempre ang magtatanggol sa yung kapwa addict mo lang din. Mahuhubaran talaga Mamana Alsaga. Lahat sila mahuhubaran. Itong 2 senador at 4 na congressman. 'Di ba? Si babaeng half moon, Pogo Queen. 'Di ba? So, yun lang po mga kababayan, no? Yung ating topic sa mga oras na ito, hindi ko na po masyadong habaan, no? Mga kababayan, kasi nga medyo late night na, no? Magti-10 na. So, maraming salamat po, no, sa inyong lahat, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi, no? At huwag kalimutang mag-like, no, mag-share at mag-subscribe.